O, Asmin, anong kailangan mo? Nabayaran ko na yung matrikula para sa finals. Tapos na ba ang examen mo? Tapos na po, Father. O, ikaw, Lando, kailan ba ang finals nyo? Next week po, Father. Pagbutihan nyo ang pag-aaral, mga bata, para bumuti ang mga buhay nyo. Lalo na ikaw, Lando, ikaw ang lalaki. Nang mamatay ang mga magulang mo, nangako akong pagtatapusin kita. At matutupad na yon, salamat naman. Sige, magbihis ka at pagkatapos, ayusin nyo na ang simbahan. May problema ka na naman ba? Father, hindi ko na ho tatapusin ang pagsasara ng klase. Bakit? Hahanapin ko na ho ang mga kapatid ko. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, itigil mo na yung kaiisip yan sa mga kapatid mo. Mahusay na ang mga buhay nun. Mabubuti yung mga pamilyang napuntahan nila. Yang buhay mo ang asikasuhin mo. Matuto kang magpusige. Desidido na ho ako. Hahanapin ko ho sila. Gusto ko na ho silang makita. Parang away niyo na ho, Father. Sabihin niyo na ho sa akin kung saan ko sila maaaring makita. Walang kabutihang magagawa yung plano mo. Guguluhin mo lang yung buhay mo. Guguluhin mo lang pati buhay ng mga kapatid mo. Hindi ho mapapabuti ang buhay ko hanggat hindi ko sila nakikita. Lagi ho silang nasa isip ko. Nagpunta ho ako rito para magpasalamat sa lahat ng ginagawa ninyo sa akin. At nais ko rin hong sabihin sa inyo na hindi ko makakalimutan na ipinimigay ninyong mga kapatid ko. Hasmin! Hasmin! Papa, hi, Papa. Hi! Kumusta ho? Oh, ikaw na ang bahala dyan. Kumusta ka? Mabuti po. Ah, siya nga pala, Darwin. Si Agnes, kapatid ko. Magandang hapon po, Mrs. Ay, Dalaga pa yan. dalagang-dalaga pa. Hindi ko po alam eh. Pasensya na ho kayo. Ay, naku, wala kang kasalanan. Ano magagawa ko kung nahuli na ako sa biyahe? Ay, siya nga pala. Itong pamangking ko. Dalagang-dalaga. Miss Pa. Si Diyosa. Saan ko po dadali ng mga ito? Ah, dito. Dito sa bahay, halika. Ano yan? Saan mo nakuha yan? Mahilig ka talaga makipagbabagan eh. Kung kinakailangan lang po. Sabi ni Modesto, wala ka raw damit. O yan, ilang gamit pa lamang yan sa kuya ni Diyosa, Kitroy. Kuya Troy? Nasa abroad siya. Alam mo, Ah. nakakalimutan na yata kami. Salamat po. Hindi sumusulat, may 10 taon na. May 2 tuwalya dyan sa jacket. Maginaw dito. Ay, magbihis ka na at sa bahay ka maghahapunan. Aha. O, sige ha. Ay, siya nga pala. Maraming salamat sa tulong mo kay Modesto, ha? Kahapon sa bayan. Bihis ka na. Aha. Miss Ferrer, mabuti ho at napasyal kayo uli. Maraming salamat ho dito sa halagang 5,000 tseke. Matagal na ho kayong hinihintay ni Nora. Kung may kaya lang ako sa buhay hindi ko bibigay sa inyo si Nora. Kasi Miss Ferrer, mahigpit siyang pinagbilin sa akin ng kanyang nasirang ina. Alam nyo,
Matali kaming magkaibigan ng ina niyan si Corazon. Habag na habag nga kaming lahat kay Nora. Dahil lang mamatay si Corazon, ni isang kusing, Miss Ferrer, walang naiwan ang aking kaibigan sa batang yan. Nasaan yung sinod? Ayun siya. Ang walang yang lalaking yun. Mayaman daw. Mabuti't hindi ko nakilala ang matandang yan. Kung hindi, nakatikim siya ng masasakit na salita sa akin. Kahit na isa pa siyang doon. Natiis niyang manguli lang mag-ina. Porke ba't kulasisi lamang niya si Corazon? Tutuloy na ho kami. Kaya na. Magpapakabait ka. Alis na po ako. Talaga po bang dito na ako titira? Oo. Nagtataka po ako kung bakit niyo ako gustong ampunin. Tsaka, ba't niyo ako nakilala? Tsaka... Marami ka pang dapat malaman, Nora. Hindi ko sinabi kay Aling Trining ang tunay na dahilan kung bakit kita kinuha ngayon. Siya si Don Jose Ferrer, ang aking ama. Siya rin ang iyong ama, Nora. Ano? Oo, Magkapatid tayo? sa ama lang. Patay na si Papa. Mahigit na 1 buwan. Pinahanap ka niya. Ibiniling ka niya sa akin. Mula ngayon ay gagamitin mo na ang aming apelyido. Isa ka na ring Ferrer. Maswerte ka, Nora. Ate! Maligo ka nga muna.